Kasi kung mali ka ng sagot, eh baka hindi ka nga makauwi mamaya. Oh, mag-isip ka maigi. Parehas lang tayong pulis. Pero mas loko siguro ako kaysa sa'yo. Tama si Chairman ako, hindi ka makauwi. I will cite you in contempt. Sabi mo kanina wala kang pera. Paano ka nagka-property sa Samal Island? Iba man yung lupa, Your Honor, iba yung cash. Eh, but you have to buy it. Di ba? Bibilin mo yon. Noon, sa kuwan ko yung retirement ko yun, Your Honor. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Basahin natin mga lords. May mensahe si Tatay Digong, no? Sa mga tuwadkom. You don't scare me a bit. Galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that. Shh! What is there to say? More to what I have said. Sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga... ng mga... Tama no? Ano pa ang gustong marinig nitong tuwadkom na to? Eh, just me, you reveal na nga. 'Di ba? Doon sa Senate hearing. Tapos paulit-ulit. Alam nyo mga lords, bakit gusto ng tuwadkom, no, na pumunta si Tatay Digong sa kanilang tuwadkom? Kasi gusto ng mga buhayang makaisa. 'Di ba? Gusto nilang makaisa. Grabe talaga itong mga buhay kasi kung umasta sila, kala mo talaga sila ang may-ari ng mundo no? Kung makapagsalita sila kay Tatay Digong, 'di ba? Ako na lang talaga ang natatawa mga lords pag bumaliktad lahat. Nako. Pag nakabalik ang mga Duterte, ay ewan ko na lang talaga dyan sa mga buhaya na yan. Nagkabulbul ka doon kanina. Pero ito lang po. Itong tanong ko, sana hindi ka magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tama si Chairman ako, hindi ka makauwi. I will cite you in contempt. Ito naging security bodyguard ka, driver bodyguard ka ni former President Duterte since 1988. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Optional retirement ka at the age of 52 years old. Yes, Your Honor. That was 2008. Yes, Your Honor. Okay, after that, anong trabaho mo? Sa City Hall, Your Honor. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Ano ang particular na trabaho mo, assignment mo? Security officer, Your Honor. Security officer. Sabi mo kanina, since 2008, wala ka na kay Mayor Digong. Tama? Personal, No, sandali. Sorry po, Your Honor. Sabi mo kanina, wala ka na kay President Duterte. Tama? Hindi na ako nag-duty, Your Honor, as security driver. Okay, hindi mo Doon na ako sa duty office. as security driver sa kanya. Yes, Your Honor. Kailan ka nag-retire? 2008, Your Honor. Hindi. Sorry po. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Di ba mandatory doon, 65? Yes, 2021, Your Honor. O 2021? Kailan ang pinakahuli na naging mayor si Duterte? 2016, Your Honor. 2013 to 2016. Yes, Your He Honor. is the mayor of Davao City. Yes, Your Honor. Oh, hindi kayo nakikita? Diyan lang ako sa opisina. Hindi na ako nag-drive sa kanya, Your Honor. Hindi na ako naging security driver niya. Diyan ako sa opisina. Kasi Opisina gusto niya, Your Honor, ang driver niya is a police officer. Sino naging driver niya? Alvin Balis. Yung kwan. Sino? Alvin Balis. Yung naghalili sa akin. Ano yung police? Police din, Your Honor. Nag-retire na rin. Nag-retire na rin. Yes, Your Honor. Kailan? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo alam. So, 2013 to 2016, mayor si Duterte. Si Alvin Balis ang nag-drive sa kanya. Yes, Your Honor. Saan ba siya naka-assign noon yung Alvin? Sa DCPO din, Your Honor. DCPO. Davao City Police Office. Hindi mo alam, after 2016. Kung sino na yung driver niya? Nag-retire na yung Alvin? Yes, si Alvin Balis pa rin, Your Honor. Yung mayor siya. Hindi nga, kailan nga siya nag-retire? Hindi ko na kwan, Your Honor. Hindi, ito Anyway, babalik ka pa dito. No, tandaan mo, on record lahat to
pag may nag-testify na naka-duty ka pa rin, kahit naka-payroll ka sa City Hall, mananagot ka. Yan, usapang lalaki yan. Sani? Your Honor, kahit na yung campaign period niya. Hindi ko tinatanong ng campaign. But if somebody will testify that indeed, naka-payroll ka sa City Hall, pero nandyan ka pa rin kay Duterte noong 2013 to 2016, may problema ka pagbalik dito. Okay? Yes, Your Honor. Usapang lalaki to. Yes, Your Honor. Babalik ka pa dito. Pag pinatawag ka, Yes, Your Honor. sigurado ka. Yes, Your Honor. And lastly, may property ka ba sa Samal Island? Yes, Your Honor. Oh. Sabi mo kanina wala kang pera. Paano ka nagka-property sa Samal Island? Iba man yung lupa, Your Honor, iba yung cash. But you have to buy it. Di ba? Bibilin mo yon. Noon, sa kwan ko yung retirement ko yun, Your Honor. Magkano ang retirement mo? Ganito, Your Honor. Nag-retire ako, early retirement at age of 52. Naka-receive ako ng 1.7 million plus. Bumili ako ng 3 hektarya, mura pa noon, Your Honor, sa 300,000 per hectare. So, mayroon akong 3 hectares. Doon sa Samal. Bumili ako ng beach line na 530 square meters, 650,000. Nakabili ako ng 1,500 square meters na overlooking. Yun ang nabili ko sa retirement ko, Your Honor. Magkano yung per square? Kamo? Doon sa coastline? Coastal? Yung 530 square meters ko, Your Honor, nabili ko lang ng 650,000. Noon pa yun, Your Honor. Do you have the documents? Deed of sale and everything? Title na lang, Your Honor. Hindi, yung deed of sale. Wala na, Your Honor. Pero, totoo talaga, Your Honor. Yung hindi ko naman retirement ko, sinasabi. inobos Hindi ko ko. naman sinasabi na sinungaling ka. Yung tinatanong ko, kung may dokumento ka ba to prove that indeed, ganun nga yung pagbili mo. Ganun talaga, Your So Honor. yung title nasa iyo? Nasa akin. Nasa pangalan mo? Pangalan ng anak ko, Your Honor. Ikaw ang bumili, ba't sa pangalan ng anak mo? Binigay ko. Sorry? Sa kanila ko ipinangalan, Your Honor. Sino na-develop ng area ngayon? Nandun yun ang bahay ng anak ko, Your Honor. Ako, nandoon din. Sa Samal. Sa Samal, Your May Honor. resort ka doon. Bahay lang sa tabing dagat, Your Honor. Tapos, so 3 property yun, di ba? Yes, yung isa, pinagbili ko na rin, Your Honor. Ay, bininta mo na. Yung 1,500. Magkano? Nabili ko ng 250, pinagbili ko ng 1.4, Your Honor. Ganon lang yan, Your Honor. Buhay-buhay. Napaka-defensive mo eh. Hindi ko naman tinanong kung buhay-buhay ba yan o Hindi kaya- kawit-kawit. Maghanap ka talaga, Your Honor, na Ito, sige, okay. Anyway, Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to check all those properties of Mr. Binaventura since 2008? Doon po sa Samal Island. Comsec, maybe we can ask Mr. Benaventura to submit to us yung iyong mga properties. Kung ano yung dokumentong meron ka. nakapangalan sa akin, Your Honor. Yes, lahat ng nabili mo, lahat ng nakapangalan sa'yo. Kung nabula mo si Chairman Dan Fernandez, huwag mo akong bulahin. Di ba? Wala Sige, pa iyo. wala pa man akong alam. Hindi Anong- ba sila nagsabi ko sino yung kausap ng dating Mayor Pierre Abila? Ang sinasabi mo o kasagutan mo, Mr. Benaventura, is hindi mo alam kung sino ang kinakausap ni Mayor. Hindi ako nagsabi niya, Your Honor. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, baka hindi ka nga makauwi mamaya. Oh, mag-isip ka maigi. Parehas lang tayong pulis. Pero mas loko siguro ako kaysa sa'yo. Hindi mo alam? Na ano po, Your Honor? Hindi mo alam kung sino yung mga kinakausap ng iyong boss? Sino po in particular, Your Honor, na kausap? Hindi, tinatanong ko kung kakilala mo o nakikilala mo yung mga kinakausap ng boss mo. Sami Oy, yes, Your Honor. Sami Oy. Ano? Si Sami Oy, mga councilors. Kaya Hindi nga, kaya ko tinatanong sa'yo dahil ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasamahan
Hindi mo alam, kasi driver security ka lang. Pero kaya ako pinaupo si Mayor Carranza dyan, dahil mayor din yan, ng Silang Cavite, si Director General Lasso, kasi may mga driver din sila. At para sabihin ko sa iyo, at kung tatanungin ko sila, Mayor Carranza, siguro ikaw mas nakakaalam, yung driver at saka security mo ang nakakaalam kung ano yung pag-uugali mo at ano yung pagmumura at pananalita mo. Tama? Yes, sir. Kasi ikaw palagi, sila ang palagi mong kasama. And I think the same is true with Director General Lasso. Tapos ngayon, ikaw, ay iba. Yung bang ibig mo sabihin? Kaya ikaw, may nililihim ka. At kung susundan ko yung sinasabi ni Chairman Fernandez na nabola mo, hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka, iho. Kasi pwedeng totoo na hindi ikaw ang kumakalabit ng gatilyo. Pero ikaw nauutusan ng boss mo na may mga ayusin. At ganun din naman ang nangyayari sa mga driver at security ni Mayor Ted Carranza at saka ni DG Lasso. Kasi meron din akong driver at saka security. Ang tinatanong ko sa iyo, yung karanasan namin. Bakit naiiba ka? Your Honor, sa ano po, Your Honor? Yung utusan magpatay? Hindi ko sinasabi na to. Sinasabi ko nauutusan ka sa iba't ibang bagay. Tama. Ayan, okay. Yes, Your Honor. Ngayon nagsasabi ka na nauutusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Masyado kang defensive, iho. Hindi ko alam kung naging investigador ka. Ako naging investigador kasi yun ang trabaho ko, iho. Sa iyo palang pananalita, alam ko nang may inililihim ka o may iniiwas. Kasi ang taong tinatanong, pag masyadong maiwas, may inililihim. Maswerte ka kasi pagod na kami at saka mabait na si Congressman Paduano. Chairman, hindi pa ako tapos. Yun. Sige. So, ipinapakita ko lang sa'yo na ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nautusan na pumatay o ano. Pero may mga ibang bagay na iuutos sa'yo. Halimbawa, yung pupuntahan sana ni Chairman Dan Fernandez. Di ba? Kasi, hindi lang naman si Mayor sa tingin ko nag-uutos sa'yo kuminsan. In the same manner, na yung mga sekretarya ni Mayor Carranza at sekretarya ni DG Lasso, kuminsan, nag-uutos din sila sa mga driver nila. Di ba? Di ba totoo, Mayor Carranza, na nautusan ng sekretarya mo yung driver mo? Yes, sir. Oh. Would that be true also, Director General Lasso? Yes, Your Honor. Yes. Kaya kung sino man ang may pera, may hawak ng pera para dun sa accomplishment ng mga pulis, pwedeng iutusan ka rin. Kasi ikaw nakakakilala sa mga pulis. Diba? At alam mo rin kung ano-ano ang kanilang linya ng trabaho kasi pulis ka. Diba, iho? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. Alright, so that will be the last interpellator. Chairman. Andito na pala si Chairman. Chairman, Ano lang, Congressman Paduano. Chairman Paduano, please. rejoinder lang doon. Ito Mr. Binaventura, mula kanina nakikinig lang ako, puro kakasinungalingan. Especially when tinanong ka ni Congressman Sansing with regards to the quarry. Nagkabulbul ka doon. Nagkabulbul ka doon kanina. Pero ito lang po, itong tanong ko, sana hindi ka magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tama si Chairman ako, hindi ka makauwi. I will cite you in contempt. Ito naging security bodyguard ka, driver bodyguard ka ni former President Duterte since 1988. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Optional retirement ka at the age of 52 years old. Ano ko po, i-amend ko po yung question ko. Kasi ang tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala, dito ko kasi, Your Honor, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Apo. Doon po kayo, Your Honor. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si magkuhan ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon lang po ako, Your Honor. Pero hindi ako... Opo. Kanina po may binabanggit po kayo na ang daming minention po ni Congresswoman Jinky Luistro
about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force, saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Ayun, sir, kapwa pulis ko yun, Your Honor. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sila sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga, I understand that. Pero Yes, sir. ikaw, andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente, Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa pulis ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Asierto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the president knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Po ko yung DDS, Your Honor, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng It was testified by Si the Matabato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the president that he created the DDS and he formed a 7 group, 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ng sinabi Yeah, narinig niya. ko sa kanya, Your Honor. Oh, di ba? Pero- Sinabi niya, Siya po. sandali, pakinggan mo muna ako. Ay, sorry po. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS. Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so, mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun, Your Hindi, Honor. hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president eh. Di ba? Tayong lahat nga, Your Honor. Anong sabihin niya? Ano? Siyempre, tayong lahat makinig sa kanya. So, Pati ako, Your Honor. ano yung ganun-ganun? Minsan, Alam mo, hindi natin alam kung anong kuha niya. Sani, nagsisimba ka naman linggo-linggo. Nag-pray lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako, Your Honor, directly. At sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa ngayon, ay sinasabi mo na talagang wala kang involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga, Your Honor. Wala ka talagang... Iba yung sa akin, yung nangyari sa akin, Your Honor, assistance yun. Ano Kailangan iba? talaga yun. Ano iba? Pero yung sinabi mo, wala talaga, Your Honor. ano yung iba sinasabi mo? Ay, yung involvement ko na Yung isang pinatay mo. Yes. Okay. Sige. At 20,000 ang sinasabi ni Kasi parang dito kanina, ako, yung driver mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. Di ba? Bigyan mo si bigyan mo yung si leader natin ng 20,000 para sa reimbursement ng Di ba trusted mo usually yung mga kasama mo eh. And dito, meron kang sinabi kanina kay Congresswoman Luistro about do sabi mo may binigyan si former president yung hydrocephalus. Kanina may binanggit ka. yung may sakit, Your Honor. Oo, yung lumalaki ang ulo. Tapos sabi niya, sige, tawagan mo si Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital. Di ba? Binanggit mo yon. Yes, Your Honor. At binanggit mo din yung mga cancer patients. Di ba? At kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer, ay sinabihan din si Senator na tulungan ka. Di ba? Yes, Your Honor. So, basically, si former president, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kuha niya, yung may iutos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko Wala pa naman akong tinatanong na gano'n, Sani. Yes, sir. Sinasagot Sorry mo na po, Your agad. Honor. Alam mo, Sorry po. halata ka. Sorry po, Your Honor. Pine-preempt mo na yung tanong ko.
Masyado ka na dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot Sorry po, mo Your agad. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na tatanungin yun. Kasi alam mo na eh, na yun ang itatanong ko eh. Sorry po, Your Honor. Hindi, you don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang ano eh, yung... Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Di ba? Tama, mali? Kasi lahat kami alam na namin DDS eh. Ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. At 1998, ano po ang pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sunny Benaventura? Kasi Sorry po, Your Honor. ano po yung pinagkakakitaan niyo ngayon since na wala naman po kayong trabaho, no? Ano po yung pinagkakakitaan niyo po ngayon? May pension po ako, Your Honor. Pension, no? Yes, Your Honor. At yung natira po sa bangko niyo is 4,000. Yes, Your Honor. Magkano po pension Totoo niyo? talaga, Your Honor. Hindi naman po kami nagda-doubt doon. 57,000, Your Honor. 57,000. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo sa lawyer mo? Mamaya pa kami mag-usap, Your Honor, pag-uwi. Sani naman eh. Kaibigan ko kasi, Your Honor. Mawain po siya, Your Honor. Pero magkano talaga yung service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, paano mo siya Hindi pa babayaran? galing doon sa 4,000 ko, Your Honor. May mga anak din ako, Your Honor. Ay, nako. Ano, okay, so mahirap talagang tanungin ang mga sinungaling. Ano? Hindi, Sani, kasi medyo ginagawa lang po namin light ngayon yung line of questioning sa'yo. Pero lahat po ng mga testimonies ng different persons, no, that kila former secretary mentioned dito po sa kay Colonel Garma na mismong kasamahan po ninyo dati ay nagsasabi about dun sa reward system. And the former president also denied about the reward system. We all know that. At nakita po natin yon doon sa Senado. And the reason why we persisted on trying to invite the former president is to find out about this reward system. This is the only missing link that we know that can somehow cement all of these different issues that we are tackling. But of course, there's a lot of witnesses that validating this reward system. And even the president have said that outside the halls of the Senate. Unfortunately, during the time dun sa Senate, it was not testified, no, under oath. And the reason why we're trying to dig deeper on this, because we know that you've been a part of this reward system. Unfortunately, you lied so much that even your faith, no, to the Father who created us all, ay itinanggi mo yung katotohanan. Ang magdadala naman ito, sarili mo rin, ano, Sunny Benaventura. Ikaw rin ang magdadala nito. You know, what happened to Arthur Las Cañas? Nakita natin yung pagbabalik ng loob nila, di ba? Kasi, Sunny, sisingilin din tayo nito pagdating ng panahon. Lahat tayo. Minsan ka lang dadaan dito sa mundong to. At ito na yung pagkakataon na dapat gawin na natin yung tama. We are in cleansing our nation. We are in the process of trying to put back, no, the decency, no, of our all the leaders of this nation. I think it's high time for you, Mr. Sunny Benaventura, to tell us the truth, no. Pero hindi ka namin pipilitin ngayon. Kasi actually pagod na po kami. Alam namin pagod na rin po kayo, sir. So I hope that mamaya pag-uwi niyo po, sana po ay Balik siya ulit. sana po makita nyo sa sarili nyo that somehow sa buhay na to makagawa naman po sana tayo ng tama. Marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin, but